Usapan natin yung kahalagahan ng mga programa para sa mga sari-sari store. Oo, Miss Kathy. At yun nga, so naglunsad nga kami ng programa para sa kanila. Actually, siya, series of webinars na parang hanggang October. Oo. Ayan, tulungan natin yung mga may-ari ng sari-sari store. At para pag-usapan pa yan, kasama po natin si Undersecretary Ed Sunico mula sa Office of Communications ng Department of Trade and Industry. Pag-usapan po natin yung Sari-Sari Store Advancement Program ng DTI. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Good morning, Kathy. Yes. Good morning, Tony Chet. Good morning, Yusek Ed. Yusek, ito nga, meron pong programa para dito sa mga sari-sari store. Ano po ang layunin ng DTI para sa pagpapatupad nitong tindahan mo, i-level up mo? Yan. Yeah, so isa sa mga goals ng DTI kasi yung pag-angat ng ating mga negosyo. No? So, malaking bahagi o sabi nga natin ng mga negosyo sa Pilipinas, mga MSMEs. So may angat natin yung mga MSMEs natin sa pamamagitan ng digitalization, no? O yung pag-integrate ng mga makabagong teknolohiya sa kanilang operations. Kasi kasama natin dyan yung mga sari-sari stores. Marami sila, no? More than 1 million sari-sari stores sa buong Pilipinas. Karamihan sa mga sari-sari stores natin kabilang dun sa informal sector, oh. Yung sa dami nila, hindi natin sila pwedeng makalimutan, no? Malaki ang ambag nila sa ating ekonomiya, kaya hindi natin sila makakalimutan sa DTI. Parang bahagi na sila ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, di ba, Director tsaka Yusek? Yes, tama. Okay, sa ang rehim po, may nabagit niyo po, no? Mahigit 1 milyon po yung mga sari-sari store at mga sa ang rehim po, pinakamaraming meron ito. Well, unang-una, kung titignan natin yung mga sari stores natin, Barangay, may makikita kang sari-sari store, no? Sumusunod yan sa demographic profile ng Pilipinas, no? So, mataas yung tinatawag natin na household density. Diyan ka makakita ng maraming sari-sari store. So, expected natin na yung mga highly urbanized residential areas, no? Gaya dito sa Metro Manila, maraming nan. Diyan natin makikita yung karamihan din ng mga sari-sari store. So, 1.3 million nagkaalat yan talaga sa buong Pilipinas. 1.3 million. Okay. At sinasabi nga natin MSME itong mga to. Micro, bahagi sila ng MSE, Micro, Small, Medium Enterprises. Saan po ba dito sa MSME kabilang itong mga sari-sari store? Yeah, so kung titignan natin yung definition ng micro enterprises, yan yung mga below 3 million pesos, no? So tsaka yung number of employees nila, normally mga 1 to 9 employees. So based on this, kabilang sila doon sa micro enterprises. Pero dahil yung sabi ko, kasama sila sa informal sector, no? So karamihan sa kanila mga unregistered businesses. Kaya nga isa doon sa mga ginagawa natin dito sa ating programa ay ipakita sa kanila, no, kung ano yung benepisyo rehistro. Para maging parte sila ng ating formal sector, no? Formal sector ng ating ekonomiya. Opo. Yusek, itanong lang din po namin, ano ba yung mga kadalasang mga pagsubok, problema o kaya mga challenges ng ating mga sari-sari store at mga micro-enterprises sa pagpapalago ng kanilang negosyo? Yeah, Tony Chet, kung titignan natin, una-una dyan yung kakulangan sa kaalaman, no, sa paano magpatakbo ng maliit na negosyo. So yung mga basic skills, no? Normally papasok sa kasi negosyo, dapat mayroon kang kaalaman. For example, yung pag-intindi ng budgeting o record keeping, cash flow, inventory management, no? Paano ba yung tamang pag-manage ng inventaryo, ng stock? Siyempre kasama dyan yung basic marketing, customer service. So, itong mga kaalaman na ito, importante ito kung gusto mo talagang magtayo ng maliit na negosyo. Kaya sa pamamagitan nitong programa ng DTI, sana masimulan nila, no, yung kanilang training para matutunan nila kung ano itong mga basic skills na kailangan nila para magpatakbo ng kanilang negosyo. Malay mo, no, mula sa pagiging sari-sari store, maging grocery store na yan pag kanilang napalago pa, di ba, Yusek? Tama.
Okay, paglilinaw lang po kasi nabanggit nyo kaya hindi po tiyak yung bilang ng mga sari-sari store dahil informal sila. Marami po hindi rehistrado. Dapat po ba ay rehistrado sila at saan po ba magpaparehistro kung ito ay talagang requirement? Sa DTI po ba sila dapat? Sa LGU? Paano po ba yon, Yusek? Yes, so yung magandang tanong mo doon sa Module 1, pinag-usapan niya, no? Paano ba, kailangan ba kami mag-register? Iba sa kanila, nakatakot, no? Pag sinabi mong mag-register ng kanilang negosyo, inisip kagad nila, ang laki ng babayaran nila, no? Importante maintindihan nila yung business name registration, no? Yung business name registration sa DTI yan. At napakadali lang yan, pumunta ka lang online, mabilis, mag-register mo yan. Pero pagdating doon sa mga iba pang mga permits, no, gaya ng mga barangay clearance, mayor's permit, yan kailangan kang pumunta naman doon sa iyong LGU. Now, siguro, maalala ko lang, no, yung tanong nila, sabi nila, napakaliit lang naman ng negosyo namin, ang sari-sari store namin. Kailangan ba kami magbayad? No? Ano yung mga tax na kailangan bayaran? May mga exemption tayo, no? So, dapat maintindihan nila na kabilang kabilang sila dun sa BMB law, no, yung Barangay Micro Business Enterprise Law. Exempted yan, no, sa pagbabayad ng tax, no. Even yung mga sari-sari store na, for example, 150,000 pesos and below dito sa Metro Manila, pwede rin mag-avail ng mga tax exemption yan. So, lahat ng kaalaman na yan, pinag-usapan dun sa last module, pumunta lang sila dun sa DTI website, maintindihan nila yan. So, huwag silang matakot, no, sa pagrehistro. So sir, para lang mabigyan din yung ating mga sari-sari stores ng konting idea, no? Ano-ano ba itong mga modules na inihanda ng DTI para sa kanila? At saka tanungin na rin namin, no, libre ba? May bayad ba yung pagsali sa mga program na ito? So, libre ang pagsali, no, dito sa ating program. Pwede silang sumali online, follow lang nila yung official DTI Facebook page, makikita nila yung mga link, no, kung saan sila pwedeng makasali. Merong live streaming yan sa Facebook, merong live streaming sa YouTube. Every last Wednesday of the month, no, huling daan lang natin, mapapanood nila yung mga modules natin. No. So, iba-iba yung mga modules na sinet. First module natin, na ginawa natin last month, dito binigyan sila ng overview, no, kung ano ibig sabihin ng digitalization. So kailangan buksan kasi natin yung isip nila, no, para ma-appreciate nila yung paano ba mapapadali yung kanilang pagitan ng mga digital solutions. Tapos may mga susunod pa mga modules, no. Ang module itong buwan na to, pag-uusapan naman natin yung online marketing. Paano makakatulong yung online marketing naman para dun sa kanilang para lumaki yung kanilang customer base, no, at para maging kanilang negosyo. Yusek, sino po yung pwedeng sumali po dito sa inyong mga seminar na ito at ano yung requirement ba na dapat rehistrado na yung kanilang sari-sari store? Hindi, no? So lahat pwedeng sumali. Walang registration na kailangan para sumali ka dun sa program natin. Lahat ng sari-sari store, basta pumunta lang sila dun sa live streaming every last Wednesday of the month, pwede na silang makihalo. Meron din kaming Facebook page, no, para makita nila sa yung mga link na kailangan nilang puntahan para makasali sila dun sa program. At doon naman sa mga, sabi nila, paano naman kami dito, wala kaming access sa internet. Ginawa namin lahat yung ating mga negosyo center. Pwede pa yung pumunta rin dyan sa last Wednesday of the month para rin makihalo ng live, no, doon sa talakayan natin na nangyayari sa bawat negosyo center. Pati sa mga DTI provincial centers, meron din tayo dyan. Okay, so kung hindi po sila, sabi niyo po noon, natapos na yung level 1 at module 1, ano, at meron uli ngayong buwan ito. Paano po yung mga ngayon pa lang nakaalam nito at gusto pang sumali? Hindi naman sila nakaabot sa module 1. Okay lang po ba to? Siyempre gusto natin sana makita nila yung module 1, no, para maganda yung series. Pero hindi naman kailangan kasi bawat module stand-alone siya, no? So, iba-iba naman yung topic kada module.
Pero maganda kung pumunta sila dun sa YouTube kasi nakasave naman dun yung ating first module eh. Panoorin nila yung module 1, makakuha sila ng magandang konteksto kung ano yung sinasahog nating Opo. digitalization ng mga sari-sari store. Parating naka-load yan dyan anytime na gusto nilang puntahan. Tapos maganda yan na makita nila bago sila pumunta sa module 2. Opo. Sir, nabanggit niyo po kanina nasa Facebook tsaka nasa YouTube. Baka po meron kayong pwedeng ma-share na parang saan ba sila pupunta? Sa atin po ba yung official account sa DTI Philippines, or meron pa po kayong ibang Facebook group na pwedeng doon sila mag-join at sumali para makita nila yung mga iba't iba pang sessions na nakalaan for the next months po? Yeah, so inaanyayahan namin dati yung mga sari-sari store. Pumunta po kayo sa Facebook community po ng DTI, tindahan mo, i-level up mo. Napakadami na ng talakayan na nangyayari dyan. Ina-update namin parati yan. Nakaload din dyan yung first module para mapanood nila. Tapos lahat ng updates ng mga succeeding modules, makikita rin nila dyan. At pwede rin sila pumunta doon sa DTI. Link din doon. Pero ang pinakamaganda, sumali sila at mag-follow ng ating Facebook community na DTI. Yusek? Okay. Yes. Yusek, ayan, medyo humina po yung inyong signal ng internet. Okay, so meron po kayong Facebook page, Facebook group, ano? But bukod po dun sa mga webinar series na inyong inihanda para sa mga sari-sari store owners, ano pa po ang ibang programa ng DTI para sa kanila? Yeah, so tuloy-tuloy naman yung mga programs natin under the DTI MSME Development Group. Maraming mga proyekto para sa mga MSMEs, kasama na rin po dyan yung ating mga sari-sari stores. Pati yung mga attached aid ng DTI, no? For example, yung Small Business Corporation, meron silang mga financial packages na design, no, para sa enterprises, gaya ng sari-sari store. So tuloy-tuloy lang yan, no? So, talagang maganda na sumali kayo doon sa Facebook community para makita niyo yung mga benepisyo na nakalaan para sa inyong negosyo. Opo, sir. So, nabanggit niyo po, last Wednesday of the month ang ating mga schedules, no? So, ano nga po mga buwan yan or mga araw yan, sir? So, July 24 yung susunod. Yung next po, okay. Module 3 and 4 and 5. Again, I don't have yung schedule, pero importante yung susunod, which is July 24. Yan yung ating i-level up mo online marketing. Inanyayahan natin dyan yung mga digital experts, no? Yung malalaki gaya ng Unilever, ng Nestle. Magbibigay sila ng kaalaman tungkol sa digital marketing at kung paano magagamit ito ng mga sari-sari store para mapalaki at mapalaki ka nilang consumer base, no, yung mga suki nila within their community. Okay, baka may mensahe pa po kayo, lalong-lalo na dun sa mga sari-sari store owners at syempre yung mga tumatangkilik sa kanila, yung ating mga consumer. Yusek? Yeah, so yung bago naming slogan sa DTI, sa pamumuno ni Secretary Fred Pascual, ay angat negosyo, asenso trabaho, alagang consumer para sa bagong Pilipinas. Alam namin na sa likod ng bawat sari-sari store sa Pilipinas ay may isang kabuhayan. No? Importante sa DTI na mahigit 1 milyong sari-sari store sa buong bansa. Napaka-importante sa DTI nan. At para magkaroon sila ng kakayahan, no, makipagsabayan dun sa ating bagong ekonomiya. Kaya sana masuportahan natin yung programa natin para sa kanila. Mag-follow lang again sa DTI o sa aming Facebook page. Again, tindahan mo, i-level up mo Facebook group para sa iba pang detalye. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga muli, Undersecretary. Undersecretary Ed Sunico mula sa Office of Communications ng Department of Trade and Industry. Ayan. Kilingan, walang